Magandang araw po sa inyo lahat yan. At gagawa ako ng video ng tungkol dito sa tester. Yung nauna kong video na smart tester. At itong sumunod na itong pang testing ng linya. Automotive short and open finder. At pakita natin ang pagkakaiba. Ayan, ito yung automotive short and open finder. And bali siya panghanap ng mga shorted na linya ng sasakyan at saka open line, yung putol, may putol sa loob, ganun. Ay, maganda itong pang ano, kasi sa experience ko, naka-experience ako ng sasakyan na may problema sa transmission. Ngayon, nakailang baba na yung transmission, hindi pa rin madali hanggang sa magdesisyon na buksan yung wiring. Nung buksan yung wiring, bali original pa yung balot. May putol sa loob. At least kung may ganito kang gamit, mabilis mo siyang matrace. And pakita natin yung ano, i-on mo lang ito sa tone, tapos ito i-on mo rin to. Ayan, tutunog yan gaya nung nauna kong video. Ayan. Bali itong pula na ito, i-clip mo siya sa wire na titingnan mo kung putol. Kasi pag putol siya, ayan, pag putol siya, ano mo yung tunog, umihina. Ngayon, paghanap mo naman ng shorted, ito ikakabit mo sa chassis. Iga-ground. Tapos ito ikakabit mo sa wire. Ay, hindi tama. Dali, ano natin, basahin natin doon sa manual. Ayun, ito pag gagamitin niyo pang hanap ng shorted, isi-switch nyo doon sa continuity. Ayan. Ngayon, pag pinagdikit nyo yan, magbe-berde. Ayon sa manual, pag shorted ang linya, berde ang lalabas, iilaw ang berde. Pagka ang resistance 10k pababa, 10 ohms, 10 kilo ohms pababa. Ayan. Pero pagka hindi siya shorted, hindi siya iilaw.
hindi ilaw yung berde. Ayan, pagka ang resistance ay less than 10k ohms, hindi siya iilaw. Iilaw siya, meaning shorted yung link niya. Ayan. Pagka 10k ohms above, hindi siya iilaw. At ito, magagamit mo rin siyang pang check ng wire na putol. I-clip mo lang ito sa magkabilang dulo ng wire. Ngayon, kung checkin mo naman ng gamit ito, i-clip mo itong ito sa isang dulo ng wire, then hahanapin mo siya ito. Hindi ko rin maigawa ng video sa ngayon ng actual kasi hindi sa akin to, hindi pa ako nakabibili, hiniram ko lang. Ngayon banda-banda ron, pag nag trouble ako sa trabaho, troubleshoot ng wire, gagawa natin ng video. Tapos ito naman, talagang ito ang malaki pagkakaiba ng dalawa. Ito multi tester talaga to, pang test ng voltahe, ng ohms, may continuity rin. Ngayon, pagka continuity, gagamitan mo nitong test prod tsaka ohms at voltahe, AC DC volts, at may pang test siya ng capacitor, yung capacitance ng capacitor, at saka diode. At ang isa pa, itong sensor. Ayan. Yan, nasa low yan, low. So, i-high natin. Kahit hindi siya madikit pag naka-high. Basta may kuryente siya. Tapos, meron siyang live. Pag live, gagamitan mo ng test prod. Isa pa, isang napansin ko rito, ang test prod na kasama niya, magandang klase, maganda yung test prod. Kasi pag ako'y nakabibili sa Raon, sa Quiapo, hindi ganito kaganda ang ang test prod. Talagang kita mo pagkakaiba, mapapayat yung nabibili sa Raon. Meron din namang pero mas mahal siya pag magandang klase, mas mahal. Pero to magandang klase ang kasama niya. Ngayon, pero ito ang tinetest naman ito, yung galing sa AC. Ngayon, pagka tinesting ko ito sa sasakyan, pero ang setting niya nasa high, hirap siya. Minsan siyang tumunog, pero karaniwan hindi. Pero minsan tumutunog, gumagana. Kaya nung hiniram nung kasama ko ito, tinesting niya, ginawa niya ng video, hindi siya gumagana talaga sa hirap talaga sa 12 volts. Pagka sasama ko yung video,
Pero pag sa ay ganito, ito 5 ano lang to 5 volts lang to. 5.5 ba itong sa ano sa cellphone. Pero gumagana siya, mabilis. Kasi ito nakakabit dun sa nakalink dun sa AC. Nakalink sa AC power sa bahay, sa power. Hindi gaya ng 12 volts. Sa ano lang talaga, pati 12 volts lang galing battery. Pero nung tinesting ko, minsang tumunog siya pero nasa high. Pero kailangan mo talagang idikit na ganun pag sa 12 volts. Mahirap siyang gamitin. Hindi gaya nito. Ito talagang nakadesign sa automotive. Kabit mo lang ito sa isang wire, magagamit mo na, matitrace mo na yung linya gamit itong receiver. Yan. Subukan ulit natin. Yan. Halimbawa ito nakakabit sa wire. Subukan natin. Ayan, ikakabit natin ito sa wire. Ayan. Tapos power. Ayan o. Ayan o. Yun lang ang tunog niya. Pero ilalapit natin dun sa wire. Ayan o. Ayan. Ayan o. Lumalakas yung tunog niya. Kasi ito may ito ang nagge-generate ng transmit ng frequency. Tapos nire-receive naman ito. Hina-transfer niya sa tone para maano mo kung nagmimit yung signal galing rito sa sensor na ito. Ganun ang ano niya. Kaya pag ginamit mo sa automotive panghanap ng linya, masususog mo kung saan may putol. Ay ganito, halimbawa ngayon. Ayan, lakas na. Ayan. Putol na doon. Design talaga siya sa automotive itong isa na to. Ito naman talagang multi-tester siya. Smart tester kasi may auto siya. Para siyang digital tester ang style. Kasi pwede mo ipang test ng ohms saka ng volts. Automatic siya sa ohms. Tapos may continuity rin. maganda itong tester na ito. Kaya kung halimbawang automotive technician ka, mas maganda meron ka nito at meron ka nito. Para kung may tetestering ka na ohms ito sa mga kung ito diode ito, kasi ito magagamit sa ito, I'm sure magagamit sa signal ng mga sensor ng sasakyan. Gamitin mo lang ohms, makikita mo kung may signal na lumalabas. Kasi na-try na namin itong digital tester naman ang gamit namin. Nag-test kami ng signal ng oxygen sensor. Ayun, nakita namin bali 2 bank siya kasi B6 yung makina. Yung isang bank
hindi gumagana yung ano, oxygen sensor. Makikita mo yung reading, pero siya tetesterin mo habang umaandar. Sasaksakin mo roon sa terminal. Doon mo makikita kung may lumalabas na signal. Ayun, isang na-experience namin, yung isang bank, umiitim lahat ang spark plug kasi nga nagluloko yung oxygen sensor. Yun ang nangyari pag ganong ano na computer. Kaya nung dinala sa kasa, pinalitan ng computer, yun, tumino siya. Ayun, at yun lang pagkakaiba nitong ano na to. Pero advice ko, ito, recommended ko ito, maganda ito. Saka ito. Kung ikaw ay magto-troubleshoot ng mga sasakyan, mga electrical ng automotive, maganda meron ka nito at meron ka nito. Maganda. Mas madali ang trabaho. Ayun lang, at yun, at sana makatulong. Ayun lang, at sana makatulong itong aking video. Ayan. Pero sa ano, pag ano, sa ngayon wala pa kasi kaming nagagawang sasakyan. Ako, wala pa kasi hindi pa ako nag-uumpisa sa ano, bago kong company. Ngayon pag ano, bibili ako ng ganito. Ito, bibili ako nito. Kasi ito hiniram ko lang to eh. At pag may mga mato-troubleshoot ako na sasakyan doon, igagawa ko ng video. At ayun, sana makatulong. Ay, magandang araw. Yun lang, magandang araw sa inyo. Bye bye.